Wow, nakakabilib. Sobrang seryoso siya ngayon, ah. Kahit na nahihirapan siya. Huh? Nawala na kaagad siya ng gana? Mukhang tama kayo, Papa. Ano ba yan? Ano pa naman yan? Hindi niya talaga kaya mag-concentrate sa mga ginagawa niya. Sa totoo po, malaking improvement to kasi di pa rin po siya umalis sa kinauupuan niya. Naku po, nakatulog na pala siya. Di ako makapaniwala. Gigisingin ko yan. Tapos na! Nagawa ko! Nakaya ko umupo rito sa loob ng isang oras! Oras na para maglaro! Yun ba ang ibig mo sabihin? Kaya pala nakatitig ka sa orasan. Hoy, Nobita! Ano pong problema, Papa? Bakit niyo po ako sinisigawan? Walang problema sa akin. Pinapanood ko yung ginagawa mo. Anong klaseng pag-uugali yan, ha? Maupo ka lang dyan, Nobita! Makinig ka sa akin. Kahit na nakaupo ka lang, dapat may gawin ka pa ring kapaki-pakinabang maliban sa paghihintay sa oras. Ha? Ha? Kung sisermonan niyo po ako, pwede po bang maikli lang? Ang sakit kasi nangangawit na po kasi ang mga paa ko. Anong sinabi mo? Oh? Masaway kang bata ka! Tuturuan kita ng leksyon para magtanda ka! Ang tigas ng ulo mo! Wag po! Nobita, hindi mo pa nararanasan ang mga bagay na masakit, mahirap at yung mga ayaw mo. Naiiwasan mo ang mahalagang leksyon sa buhay. At wala ka man lang natututunan. Tama po kayo. Doraemon! Para kang tubig na tumataloy. Pababa lang ang agos, hindi man lang tumataas o umaakyat. Ganyan po talaga siya. Balang araw, malalaman mo na mali ang ginagawa mo. Magugulat ka kasi ang buhay mo nasa pinakamababang antas. Tama po kayo, Papa. Kayong dalawa, grabe naman po kayo sa akin. Hindi kami nakikipagbiruan sa'yo, Nobita! Makinig kang mabuti. May magiting ang nakapagsabi noon. Ang buhay ay parang isang laban na sumasalungat sa agos ng tubig. May isa pang nakapagsabi na ang buhay ay isang proseso na sumasalungat sa lipad ng hangin. Ganun ba? Oo naman! Alam mo ba na may isang tao na humiling sa buwan na lalo pa siyang bigyan ng mga pagsubok at paghihirap? Hindi ko po alam yun. Ang pangalan ng taong yun ay General Yamanaka. Sabi sa alamat, noong natalo siya sa laban, humiling siya sa buwan. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng mas maraming pagsubok at paghihirap! Ayon sa lumang kanta, kahanga-hanga ang ganong pag-iisip. Lumang kanta? Ang lakas at tibay ng loob ay nahasa sa paghihirap. Talino't katawan ay nahasa sa kasipagan. Para kay Nobita, mahirap pong intindihin ng mga yan, Papa. Sundin mo na lang ang kanta na yan. Hayaan mong mahirapan ka at gawin ang mga bagay hanggang sa mapagod ka. Ibig sabihin, ibigay mo ang lahat ng makakaya mo sa mga ginagawa mo. May karugtong pa yan. Pagkatapos ng mga paghihirap mo, may magandang bunga ito. Dapat maintindihan mo yan. Sa tingin ko po, hindi niya naiintindihan. Huhulaan ko na lang. O sige. Ipapaliwanag ko pa sa iyo, Nobita. Dapat makaranas ng mga pagsubok ang mga kabataan para maging mahusay pagtanda. Naiintindihan mo? Yun lang pala eh. Noong unang panahon, seryoso at istrikto ang mga tao pagdating sa mga training nila. Kaya nga, tama yon. Mas mabibigyan mo ng kahalagahan ng buhay pag ganon. Mas mabibigyan kahalagahan ng buhay ko? Pwede ka pa, Nobita. Kung lalaki ka talaga, ipakita mong kaya mo. Huwag mong takasan ang mga pagsubok na ibibigay ng buhay. Lumaki bilang mahusay at maayos na tao, Nobita. Papa! Papa! Nagising po ako sa lahat ng mga sinabi ninyo. Makakaya ko po! Lalaki ako! Magtatagumpay ako! Naku, mabuti, Nobita. Ibigay mo best mo. Ang bilis naman, nakapag-desisyon ka na agad-agad. Doraemon! Ibibigay ko ang best ko! Kaya naman ilabas mo na! Ilabas ko ang ano! Ilabas mo na ang gadget na magagamit ko para makaranas ako ng mga paghihirap at pagsubok! Magaling! Ganyan dapat, Nobita. Sigurado ka? Oo naman! Ako bilang lalaki, gusto kong lumaki ng mahusay at maayos para mabigyan ko ng kahalagahan ng buhay ko!
Magaling, anak ko. Dahil yan ang gusto mo. Kuramiso! Kuromiso? Ano naman yan? Wala ka ibang gagawin kundi dilaan ng miso na to at magiging mahirap na ang lahat ng mga gagawin mo. Huh? Ito, dilaan mo na. Excited na ako. Yun lang gagawin ko? Oo, okay. Ngayon, gumawa ka ng kahit ano. Subukan mo na, Nobita. Una, kakain muna ako. Nobita, ihanda mo muna pag-iisip mo. Hindi magiging madali ang pagkuha mo ng pagkain. Kahit gaano pa kahirap ang daranasin ko, titiisin ko lahat. Ayos, gusto kong kainin ang mga ito. O sige, kumain ka na. Good luck! Kakain na ako. Ano na? Ang dali naman. Kakainin ko na to. Nobita, maghugas ka muna ng kamay mo bago kumain. Ano ba yan? Ay. Sabi sa'yo mayroong pagsubok agad, hindi ba? Hindi ka naman susuko na lang agad, Nobita, hindi ba? Siyempre naman po, magtatagumpay ako. Huhugasan ko lang naman ang mga kamay ko, yun lang. Nobita, siguraduhin mo na malinis ang lababo natin, ha? Ano ba yan? Hala, wala nang sabon. Oh, ubos na? Hindi pwedeng wala tayong sabon. Nobita, bumili ka muna. Nobita, nakalimutan mo na ba? Lahat ng paghihirap. Siyempre po, hindi ko nakakalimutan. Lalaki ako na maayos. Aalis na po ako. Nobita, sandali! Pakidaanan mo na rin yung golf ball bag na pinahiram ko kay Mr. Ota noong nakaraang linggo, ha? Lalaki ka na maayos dahil sa mga pagsubok na ito. Sige po. Ay, gusto ko lang naman kumain ng mga biskwit eh. Pero di ako magpapatalo. Nakalimutan ko. Wala nga palang pasok ngayon. Sarado lahat ng tindahan. Pero hindi ako susuko. Malalampasan ko ang lahat ng pagsubok na ibibigay sa akin. At makakakain ako. Oh, may bukas na tindahan. Ayos! Malalampasan ko to. Nakabili na ako ng sabon namin. Kukunin ko naman ngayon yung golf bag ni Papa. Pasensya na kung ikaw ang pumunta, Nobita. Sandali lang, ha? Oh, ito na ang golf bag. At itong menu na to, pasasalamat ko para sa papa mo. Ang bigat. Grabe na itong nangyayari sa akin. Ang buhay ay parang isang laban na sumasalungat sa agos ng tubig. Hindi lang yun. Ang buhay ay isang proseso na sumasalungat sa lipad ng hangin. Hindi ako magpapatalo. Lalaki ako na maayos. Hindi ako magpapatalo. Lalaki ako na maayos. Ay, Nobita! Ang galing! Yan ang anak ko si Nobita! Tunay nga sa lalaki! Dahan-dahan lang sa pagkain, Nobita. O, kumusta? Mas masarap ang mga biskwit pagkatapos mong paghirapan, hindi ba? Parang wala namang nagbago. Ganun ba? Papa, sandali. Pwede po bang magtanong? Kailangan ko po ba talagang dumaan sa napakaraming pagsubok para lang makapagmerienda? Talaga naman ang patang ito. Wala pa rin siyang pinagbago. Eh di kung ganun po, Papa, bakit hindi niyo po subukan kumain ng miso? Baka magbago pang paniniwala niyo. Akin na nga! Wag! Tama na po yan, Papa! Gano'ng karaming pagsubok ba ang gusto niyong maranasan? Hindi takot ang papa mo sa kahit anong pagsubok. Hindi mabibili ng pera ang karanasan. Ayon yun sa kasabihan. Hindi sumisindi yung lighter ko. Naku, wala na rin tayong posporo. Yung gas range kaya. Inaayos yung mga gas line, kaya hindi magamit. Ay, ganun ba? Papa, may sasabihin po sana ako. Sarado po ang mga tindahan ng sigarilyo ngayon. Okay lang. Pupunta ako sa coffee shop para bumili ng posporo. Ang lakas pala ng ulan ngayon. Hayaan mo na, ang lakas ng ulan. Huwag ka nang lumabas. Paano na yan? Hindi naman inigarilyo si Papa. Ano sinasabi mo dyan? Sinabi ko nang hindi, di ba? Hindi sumusuko ang mga lalaki! Ala, parang basang sisiw. Nakabili po ba kayo ng posporo?
Oo naman. Makinig ka, Nobita. Pag nagdesisyon ang lalaki, magagawa niya ang lahat. Kahit ulan, di siya mapipigilan. Kainis! Hindi pa tapos ang pagsubok! Pahingin ang Eto tawel! na. Bigyan mo pa ako ng pagsubok! Dapat maranasan natin lahat ang paghihirap. Kailangan niyo po ba talagang gawin to, Papa? Matigas talaga ang ulo ng mga tao. Oo naman, hindi ako magpapatalo, no? Di matutuloy ang pag-aayos sa gas line dahil sa ulan. Pwede mo nang gamitin ang gas range. Huh?